Okay. Triaxial test sa result ng triaxial test sa JEO. Yung ginagamitan natin ng half monomer circle. So the problem is the result of a consolidated drained triaxial test conducted on a consolidated clay are as follows. So meron siyang given na chamber confined pressure, ito yun, confined pressure, tapos yung deviator stress at failure or yung diameter. Mabase mo man din dito. So meron tayong half na more circle ng siyempre itong 240, ito yan siya, distance ng ito yung 0, ito yung tension axis, shear stress axis, ito yung normal stress axis. So from 0 to 240, ito yung siya, ito yung siya, ito. So 240 kPa. So ito naman, itong 450 kPa sa diameter naman siya. So ito naman yung distance naman ito. Ito 450 kPa. Siyempre meron yung failure plane. Then ilagay na natin may radius dito na nagtama sa tangent line. Ito yung R. So first question is evaluate the angle of friction in degrees. So angle of friction is ito yung tinutukoy niya. Angle of friction. So ito. So sabi ko para makuha mo yan, alam natin na 90 degrees ito. Kunin muna natin ang R. So kung 450 ito, ang R natin is yung, kung 450 ang diameter, ang R natin is kalahati lang, 450 divided by 2 or 225 kPa. Yan ang R. So yan na siya, yung R na yan. Tapos angle na itong hinahanap, meron tayong 90 degrees. Ngayon kukunin natin itong hypotenuse. Kung sa right triangle, ito ang hypotenuse nya. So R plus 250, R plus 240, R plus 240 is plus natin ito ng 240 plus 240, so 465. So 465 ito, kung itayo natin sa triangle, ito yung right angle, ito yung R na 225. Ito naman yung answer natin ng 465. Itong hypotenuse 465. So ang kukunin natin dyan is yung angle dito. Ito. Para makuha natin yan, so opposite hypotenuse. So sin theta is equals to R, which is yung R natin is 225 over 465. So makuha na natin yung angle dyan. So makuha natin yung angle, arc sin 225 over 465. So angle natin is 28.9 degrees. Yan ang answer. So meron na tayong question number 1. Okay na. Question number 2, evaluate the shear stress of on the failure plane. So shear stress natin ang axis is patayo. So ito yung failure plane. Saan siya nagtama? Ito. Height lang. Ito yung unknown. So para makuha natin yan, actually basic lang. Ito, magawa na tayo itong triangle dito. Alam natin na ito pati ito parehas. So meron din siyang theta, ganyan. May arca dito, unknown din ito. Actually makuha mo na rin yung angle dito, mag-minus ka lang 1 ng 180. Pero sige lang, meron ka ng 90, meron kang R, meron ka ito, kunin mo itong height. So
From there, kunin natin yung height na yan. From the R, kunin natin yung height. So, tangent to. Tangent theta is equals to, kung ito ang unknown, meron tayong hypotenuse, meron tayong angle. So, cosine theta is equals to adjacent times, cosine. So, cosine tayo. Cosine ng theta natin, or 28.9 degrees, is equals to opposite, adjacent natin na angle is, yun yung unknown. Yan na. Ito na, sulit natin siya ng x. So, x na lang yan. Tapos, over r na 225. So, cross multiply. 225 cosine 28.9 is equals to x. Wala natin si x. So, 225 cosine 28.9. So, ang sagot natin is 108. Ano tayo? R. Evaluate the shear stress on the failure plane. Evaluate the shear stress on the failure plane. Ito lang mali ang answer dito. Tama bang ano? 28.9. Tama naman. 225 cosine 28.9. Ay, mali pala ang compute ko kanina. Sige, ito na. 225 cosine. So, x is equals to 196.97 or 98. Ito na ang answer natin dito. So, solve na ito. Then, third question is, evaluate the normal stress on the plane of the maximum shear. So, sabi ko, maximum shear natin is yung peak. Peak niyan. So, actually, equal lang yan siya sa radius. Normal stress ang hinahanap pala. Normal stress. So, ito ang hinahanap. Normal stress sa maximum shear. Maximum shear. Normal stress on the plane of the maximum shear. So, maximum shear, normal stress on the maximum shear. So, ito ang hinahanap. Actually, hindi ako magkamali. Nakuha na natin ito kanina. 240 plus R. So, 465. Okay, 465 ang answer. Ito na pala siya. So, yan. Nakuha natin lahat.